Right, sige po, tayo po ay mag-start na po sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. Ang ating pong pag-aaralan po ay nasa 2 Corinthians chapter 1 verse 3 and 4 po. Ito po ang sabi niyan. Basahin po natin at kung meron po kayong mga Bible, kung naliliitan kayo, ay pwede niyo pong buksan. 2 Corinthians chapter 1 verse 3 and 4. Ito po ang sabi diyan. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng lahat ng kaaliwan, na umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian, upang maaliw natin ang nasa anumang kapighatian sa pamamagitan ng kaaliwan na inaaliw sa atin ng Diyos. Unahin po muna tayo. Lord, salamat po sa pagkakataon to na pinagkatiwala niyo po sa amin to study your word. Thank you po, Panginoon, sa pagkakataon na makapag-pray sa inyo. At tunay nga, O Diyos, na kayo po ang magbigay sa amin ng karunungan mula sa inyong salita kung paano kami, Panginoon, dapat humarap sa buhay habang hinihintay namin ang pagbabalik po ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataon na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Paano po kung isang araw, habang ikaw ay nagpapahinga sa iyong bahay, may isa kang kaibigan na nagbalita sa iyo na ang lahat ng pera mo sa bangko ay nanakaw. At habang siya ay nagkwento patungkol sa nakawan sa bangko, may isa uling kaibigan na dumating sa iyo. At nagsabi siya na lahat ng negosyo mo na tindahan ay nasusunog. Susunog. At habang nagsasalita siya, meron na namang isang kaibigan na dumating. At sinabi sa iyo na yung isa sa mahal mo sa buhay ay nabaril. At sa kasamaang palad siya ay namatay. At pagbangon mo sa iyong kinahigaan o sa iyong pagpapahinga, dahil sa narinig mo mga balita, bigla ka na stroke. At paggising mo ay paralisado na ang kalahati ng katawan mo. Ano ang mararamdaman mo? Alam niyo po, yung simpleng kwento na yon ay nangyari na sa Bible. Mas malala pa sa buhay ni Job. Diba? Si Job sa isang araw lang ay nawala ang lahat ng ari-arian niya. Nawala ang kanyang mga anak. At hindi lang yon, nagkasakit pa siya. At ang panahon na iyon ay panahon ng matinding kapighatian. Alam niyo po, kung minsan, nadadaganan tayo ng pressure sa buhay na nadi-discourage na tayo. Kung minsan, sa sobrang tindi ng mga balita na dumarating sa atin na mga pangit, ang nangyayari, nadi-discourage na tayo magpatuloy sa Panginoon. Nakakalimutan natin na sa panahon ng kapighatian ay panahon din pala ng comfort ng Panginoon. Kaya po ang ating pong pag-aaralan po ngayong gabing ito po ang ating title, sa panahon ng kapighatian, nandoon ang Diyos ng lahat ng kaaliwan. Sa panahon ng kapighatian, nandoon ang Diyos ng lahat ng kaaliwan. Ito po ang unang bagay na makikita natin. Sabi po diyan, ang Diyos ay nagbibigay ng kaaliwan sa panahon ng kapighatian o tribulation. Ang Diyos ay nagbibigay ng kaaliwan sa panahon ng kapighatian. Una pong bagay, masubpoint sa makikita po natin, darating ang panahon ng kapighatian. Diba? Talagang darating ang panahon ng kapighatian. Sabi po dito sa binasa po natin, diba? Na umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian. Ibig sabihin, sinasabi ng Biblia na dumarating sa isang Kristiyano ang isang bagay na talagang magpapasakit sa ating puso. Kaya nga po sabi pa sa talata, pagdating niyo po sa verse 8, ito po ay sasabihin ni Pablo sa mga Kristiyano. Sabi niya, sinulatan niya pa nga sila, sabi niya, hindi namin ibig na di nyo malaman. Ibig sabihin, may dumarating talaga. Mga kapatid, ang tungkol sa mga kapighatian na naranasan namin sa Asya.
At sa sobrang tindi nito, sabi diyan, sapagkat lubha kaming nabigatan, may pressure. Nang higit sa aming kaya, ano pat kami ay nawalan na ng pag-asang mabuhay. Sinasabi rito sa atin ni Pablo, nung Biblia, na talagang may panahon na dumarating ang kapighatian. Dumarating sa mga Kristiyano ang kapighatian, yung pasakit sa puso. Ngayon, ano ba ang kapighatian? Ano ba ito? Ito ay problema o pasakit sa buhay na nagbibigay sa atin ng pressure. Anong ibig sabihin ng nagbibigay sa atin ng, pag sinabi natin nagbibigay sa atin ng pressure? Pamilyar po kayo dyan? Ang tawag po dyan ay aluminum can, ano ba to? Aluminum can pressure, something like that. Yung parang pamisa ng lata. Ito medyo advanced na to kasi may machine na ginagamit. Pero alam nyo po, meron pang mas advanced dyan, yung hydraulic. Diba yung hydraulic, yung mas mabilis, yung pisa lang ng pisa. Pero dito sa Pilipinas, alam natin, di ba? Advanced tayo in a sense na primitive yung atin. Inaapakan lang natin yan. Para mapisa. Pero ang isa sa mga makikita nating proseso dyan ay yung lata, kapag siya ay binigyan mo ng mabigat na pressure, napipisa siya. Napipisa. Mabigat kasi yung pressure na naranasan niya. Kaya ang nangyari, hindi siya nananatili sa tamang hulma niya, kundi sa lahat ng side, nayuyupi siya. Alam niyo po, ang kapighatian na tinutukoy dyan sa Bible ay parang ganun din. Parang may pressure na nayuyupi ka. Parang may pressure na niyuyupi ka sa sobrang bigat ng nararanasan. Diba? Halimbawa ng mga kapighatian, ito po, ano ba ang mga halimbawa ng kapighatian na maaaring dumating sa atin? Diba? Sinabi natin, darating ang panahon ng kapighatian. Ano ba ang mga halimbawa nito? Maaaring persecution. Diba? Sa family mo, ikaw lang ang Kristiyano. At yan, persecuted ka. Maatin ka pa dyan. Wag ka na dyan. Ano ba naman to? Naging Kristiyano ka lang, nagbago na yung pakikitungo mo. Parang ganun, di ba? O kaya naman, kawalan ng katarungan. Diba? Sa panahon nga natin, pagka ikaw pa yung gumagawa ng matuwid, mas parang ikaw pa yung lugi eh. Diba? Parang napipigati ka. Diba? Gumagawa ka ng matuwid. Biglang pa ganito pa. O kaya naman ay karamdaman na walang gamot. Sakit na walang gamot. Diba? Ngayon, alam natin yung COVID hanggang ngayon, wala pa yung talagang tiyak na gamot. O kaya naman ay mga problema sa babayarin. May mga nawalan ng trabaho. Pasakit. O kaya naman ay nawalan ng mahal sa buhay. Nito lang, di ba? Sino mag-aakala na yung mahal sa buhay ng ating pastor, pamilya ng ating pastor ay kukunin? Mga wala. Kiramay tayo sa kanila. So may pasakit. O kaya naman ay sitwasyon na wala kang magawa. Yung mga sitwasyon na wala kang magawa, mga negative. Kasi posible na magkaroon ng positive. Na wala ka na magawa, bigla ka na lang binigyan ng pera. Positive yun. Pero may mga sitwasyon sa buhay na wala ka na magawa. Negative. Mga negative situation sa buhay. At ito ay nagbibigay sa atin ng kapighatian. Na parang ang pakiramdam ay bigat na yung katawan mo, parang ayaw mo nang bumangon. Naranasan niyo na ba yon? Ayaw mo na bumangon sa sobrang kirot. Minsan nga, baka pagising mo, totoo bang nangyari ito? Totoo ba talaga to? Andun pa yung pakiramdam na ayaw mong tanggapin. Kasi may pressure may bigat na ayaw mo nang bumangon. Ganun pa man, sa panahon na yon, ay sinusigurado sa atin ng Diyos na nagbibigay siya ng kaaliwan. Kung dumarating ang panahon ng kapighatian, dumarating din sa panahon na yan ang panahon ng kaaliwan. Kaya nga po, pangalawang bagay, letter B na makikita natin, sa panahon ng kapighatian o pasakit, tribulation sa buhay, affliction, ang sigurado, dumarating din ang kaaliwan ng Diyos. Pansinin niyo po ang sabi niyan.
Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng lahat ng kaaliwan. Anong daw ginagawa ng Panginoon ng Diyos? Na umaaliw sa atin sa lahat ng ating kapighatian. Dumarating ang panahon ng kaaliwan sa panahon ng kapighatian. At ano yung gagamitin sa ating patunay ng Diyos? Patunay ng Biblia na siguradong dumarating ang panahon ng kaaliwan sa panahon ng kapighatian. Ano sa tingin nyo yung ibibigay niyang dahilan? Alam niyo po, ibibigay niya yung dalawang bagay na hindi nagbabago sa Diyos. Yung katangian niya. Pansinin niyo po ang sabi diyan. Makikita niyo diyan unang bagay na masisigurado mo na darating ang kaaliwan ng Diyos. Kasi number 1, siya ay Diyos ng mga awa. Sigurado ang kaaliwan ng Diyos sa panahon ng kapighatian sapagkat siya ay Diyos ng awa. Sabi yan, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng mga kaawaan. Ano mo? Kung ikaw ay nagdududa ka na aalipin ba tayo ng Panginoon kapag tayo ay nasa panahon ng pagdurusa? O ito, hindi nagbabago sa Panginoon. Diyos ng kaawaan. Siya ay Diyos ng kaawaan. Pinapakita po nito yung sobra-sobrang nahabag ang Diyos sa mga napipighati. Yung mga may kirot, kalungkutan sa buhay. Sobra-sobra siyang nahabag. Kung papansin ninyo nga, plural yan, di ba? Sa English, mercies ang sabi dun. Ayan, mga kaawaan. Hindi singular, kundi plural. Ibig sabihin, pinapakita niya sa atin na nandun yung kahabagan ng Panginoon. Sobra-sobra sa mga taong napipighati. Ito ay nagpapakita sa atin na ang Diyos ay nag-aalala dun sa anak niya na nakakaranas ng kabigatan. Nag-aalala ang Panginoon. At isang patunay nga niyan, yung kaligtasan mo lang eh. Kaligtasan lang natin. Hindi na kailangan patunayan ng Diyos na siya ay mahabagin sapagkat namatay na ang Diyos ng awa para sa ating kamatay. Para sa tayo ay hindi mamatay. Yun ay isang patunay. Siya talaga ay Panginoon ng mga kahabagan. Tayong mga tao, di ba? Kapag may kaibigan tayong nakakaranas ng pagdurusa, di ba naawa din naman tayo? Naawa ka rin, di ba? Kuminsan nga, di ba, yung mga babae, nagyayakapan pa yan, sasabihin pa nila, sis, kamusta ka na, di ba? Yung mga lalaki, pre, tapikan lang tayo, wag na tayong magyakapan, ha? Di ba? Pero ibig sabihin, nandun na ikaw ay naawa. Nandun ka, nakakabag ka dun sa nakakaranas ng paghihirap. Minsan nga, nanonood ka lang, di ba? Medyo maluha-luha ka pa. Dahil sa nararanasan nilang kapighatian. Kung tayo nga mga tao ay naaawa, sa tingin mo ang Diyos, nahabag ba siya? Oo. Halo na ako sa mga anak niya. Kung tayo nga mga tao ay nakakaranas tayo na pagka may nangyari sa kaibigan natin na hindi maganda, tumataas ang balahibo natin na parang naiiyak tayo, how much more ang Panginoon? How much more ang Panginoon? Sigurado ang kaaliwan ng Diyos sapagkat siya ay Diyos na nag-aalala sa iyo sa oras ng kapighatian. Iniisip ka ng Panginoon. Yung mga Kristiyano na pipighati, iniisip kayo ng Panginoon. Sabi ng Biblia, iniisip. Hindi kayo nawala sa isip ng Panginoon. At kahit sino naman na Kristiyano, hindi nawala. Sabi nga ng Biblia, alam niya ang bilang ng buhok ng mga tao. Nothing. At siya ay nakahabag doon sa nakakaranas ng kapighatian. Sabi ng Biblia. Ito po ang sabi sa Psalm 103 verse 8. Ang Panginoon ay mahabagin at mapagbiyaya. Hindi magagalit at sa tapat ng pag-ibig ay sagana. Sagana. Kung saan nag-uumapa ang Panginoon? Sa pag-ibig, sa pagiging mahabagin at sa pagiging mapagbiyaya. Nag-uumapa ang Panginoon yan.
So makikita natin dito na ang Diyos iniisip yung mga taong napipigati. Iniisip. Siya ay Diyos ng mga awa. Hindi ng awa, ng mga awa. Pangalawang karakter na makikita nyo po dyan, na talagang magbibigay sa atin ng assurance na talaga bang dumarating ang kaaliwan ng Diyos sa panahon ng pagdurusa o kapigatian? At inyo, malawa, dahil siya ay Diyos ng lahat ng kaaliwan. Sigurado ang kaaliwan ng Panginoon sapagkat siya ang Diyos ng lahat ng kaaliwan. Sabi po dito, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng lahat ng kaaliwan. Anong ginagawa niya? Na umaaliw sa atin. Inaaliw tayo ng Panginoon. Ano ba ang ibig sabihin ng inaaliw ka ng Panginoon? Maaaring ang ibig sabihin nito, ini-encourage ka. O, huwag ka maano sa lungkot. Magpatuloy ka. Ganun. Binibigyan tayo ng comfort ng Panginoon na umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian. Ibig sabihin nito, dahil ang Diyos ay Diyos ng lahat ng kaaliwan, kaya niyang i-encourage ang isang tao na nadi-discourage na. Kaya niyang i-comfort ang isang tao na talagang malungkot ang puso. Ibig sabihin nito, walang pagsubok o kapighatian sa buhay na hindi kayang i-comfort ng Panginoon. Napaka-imposible nun. Sabi niyo, lahat ng kaaliwan. Anumang situation mo sa buhay na nagbibigay sa iyo ng kabigatan, ang sinasabi ng Biblia, kaya kang aliwin ng Panginoon. Lahat ng kapigatian. No? Tayong mga tao, di ba? May panahon na hindi natin alam kung paano natin i-comfort ang isang tao. Tama ba? Dumating na ba sa inyo yun? Yung hindi mo alam kung ano yung sasabihin mo? May mga panahon na hindi natin alam kung paano natin i-encourage to. Diba? Marahil, dahil sa age gap, diba? Masyado kang bata, matanda yung nakaranas ng kapigatian, parang hindi mo ma-relate. Diba? O kaya naman, marahil ay hindi mo alam yung sasabihin mo. Hindi mo alam yung sasabihin mo. Hindi. O kaya naman, hindi mo magawa dahil limitado ang galaw mo at ang oras mo. Diba? Hindi ka pwedeng pumunta doon kasi kakagaling mo lang sa sakit. Sa panahon natin ngayon, di ba, limitado yung galaw ng tao dahil sa pandemya. Diba? Minsan, di ba, gusto mong pumunta doon, kaya lang dahil kakagaling mo lang sa sakit, baka makahawa ka pa, o kung discourage na sila, gusto mo may comfort, baka lalo pa sila ma-discourage dahil magkasakit. Ibig sabihin, limitado. Limitahan ka, hindi mo magawang physically magpunta doon at mag-encourage sa mga napipigati. O kaya naman ay nakausap mo nga yung tao, kaya lang pumasok sa kabilang tenga, lumabas sa kabilang tenga kasi tuliro. Pigati nga Diba? Posible ba mangyari yun? Oo. Sobrang kalungkutan niya, medyo hindi nagmagulo ang isip. Ay kapighatian. Hindi mo ma-comfort dahil sa mga bagay na yun. Pero ang Diyos po, hindi siya nalalagay sa ganoong uri ng sitwasyon. Hindi nalalagay ang Diyos sa sitwasyon na siya ay limitado sa comfort. Hindi siya makapunta. Omnipresent ang Panginoon. Wala siya masabi, hindi ganun ang Panginoon. Omniscient ang Panginoon. Alam niya kung paano niya i-comfort ang kanyang mga anak. Whether iyan ay sakit, yan ay financial na pangangailangan, kawalan ng katarungan, o kaya naman pagkawala ng mahal sa buhay. Alam ng Diyos i-comfort ang mga bagay na yan. Sapagkat siya ang Diyos ng lahat ng kaaliwan. At pag sinabi nating Diyos ng lahat ng kaaliwan na umaaliw sa atin, hindi lang niya inaaliw yung dami. Diba? Gaya nung kinawento ko kanina, di ba?
Anong mararamdaman mo kung isang araw nanakaw yung pera mo sa bangko, tapos namatay yung mahal mo sa buhay, nagkasakit ka pa, na-stroke ka kalahad, ano mararamdaman mo? Kaya niyang i-comfort lahat yon, pero hindi lang tinutukoy nun yung quantity. Alam niyo po, ang tinutukoy rin yun, time frame. Yung haba. Kasi alam niyo po, ito ipalagay ko lang, no, hindi ko, pero walang kapighatian na tatagal ng isang araw lang. Tama ba? Isip niyo ba yun? Kung ang kapighatian ng tao isang araw lang, parang, ay bukas okay na ako. Di ba? Hindi ganon. Nung sinabi ng Diyos na umaaliw, yan din ay tumutukoy sa lahat ng panahon. Dahil po, posible na ang kapighatian mo ay tumagal ng 5 araw. 1 buwan, 3 buwan, 1 taon, 2 taon, 10 taon, maaaring 50 years pa. O merong kapighatian na habang buhay. Yung mga Kristiyanong naparalisado. Isip nyo ba yun? Isip ba natin yung pakiramdam nila? Ano kaya yung nararamdaman ng mga yon? Pero ang sinasabi ng Biblia, sa panahon na yon, nagko-comfort ang Panginoon. Kaya kanyang i-comfort kahit gaano pa yung karami at kahit gaano pa yung katagal. Sabi ng Biblia. Of course, di natin desire na habang matagal na panahon kang magkaroon ng kapighatian. Hindi natin desire yun. Pero ang sinasabi natin dito, na kahit gano'n yung katagal, ibol ang Panginoon, may comfort ka. Tayong mga tao, posible, baka 3 araw lang, huminto na tayo, di ba? Di ba? 3 araw, 1 linggo, 5 araw, 1 buwan, 3 buwan. Pero ang Panginoon, hanggat ikaw ay nasa panahon ng kapighatian, ang Panginoon ay kaya ka i-comfort. Sa lahat ng sa dami at maging sa haba. Ginagamit ng Panginoon yung kanyang pagiging maawain, pagiging mahabagin, ang kanyang pagiging Diyos ng comfort para i-comfort tayong mga anak niya. Na-comfort tayo ng Panginoon. Ngayon marami iniisip natin, kung ginagawa pala yan ng Panginoon, ano ang pamamaraan niya para i-comfort tayo? Ano sa tingin yung pamamaraan ng Panginoon? Alam niyo po. Ito ay sino makikita po natin. Ginagamit ng Diyos ang Biblia at ang panalangin para magbigay ng kaaliwan. Kung merong mas focus ang Panginoon kung paano niya binibigay ang kaaliwan, alam niyo po, yan yung dalawang yan. Ginagamit niya ang kanyang salita at ang pananalangin para magbigay ng kaaliwan. Pansin niyo po, Psalm 94 verse 19. Kapag ang aking puso ay maraming pag-alala, maraming pasanin, maraming bigat sa buhay, maraming pressure, ang iyong pag-aliw ay nagpapasaya ng aking kaluluwa. Anong ibig sabihin ng iyong mga pag-aliw? Alam niyo po, ang ibig sabihin niyan yung encouragement mula sa salita ng Diyos. Encouragement mula sa salita ng Diyos. Yan daw yung nagpapasaya, nagpapabalik ng ating kaluluwa. Diba? Nalala niyo yung Psalm 19? The law of the Lord is perfect, converting the soul. Diba? Ano Biblia? Ginagamit ng Panginoon ang kanyang salita para ikaw ay aliwin. Ibig sabihin, pinapakita rin ito, no? Sa oras na may kapigatan tayo dinadala sa buhay, yun ang panahon na dapat tayo magbasa ng Biblia. Yun ang panahon na mas makinig tayo sa mga pangako ng Panginoon. Dahil kung hindi natin gagawin yan, maaaring tangayin tayo. Kapalayo. Yeah. Maraming ibang uri ng encouragement sa mundo. Diba? Hindi lang ang Biblia nagbibigay na encouragement, pero ang masama rito kung yung encouragement na nagbigay sa iyo ay mali. Magkaroon ka ng maling understanding. Kaya sa panahon ng kapighatian, ang encouragement ng Biblia, ng Panginoon, magbasa tayo ng Biblia. Magbasa tayo ng Biblia. At pangalawa, nakikita niyo yan sa pananalangin.
Ito, pamilyar po tayo rito, di ba? Lalo na sa prayer meeting, karaniwan nagagamit po to. Philippians chapter 4, verse 6 and 7. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin. Pagsamo, may pagsasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong kahilingan sa Panginoon. Diyos. Huwag daw kayong mabalisa, di ba? Huwag tayong mamatay sa kapighatian, kundi anong gagawin natin? Manalangin tayo. Ipaalam natin yung kahilingan natin sa Panginoon. Maaaring comfort ang kailangan mo. Panalangin mo sa Panginoon. Panalangin natin sa Panginoon. Ano daw ang gagawin ng Diyos? Sabi niyan, sa lahat ng mga mananalangin. Sabi niyan, at ang kapayapaan, hindi answered prayer, di ba? Diba? Kailangan ko ng Panginoon ng kotse. Hindi sinabi diyan at ang kotse ay ibibigay sa inyo ng hindi. Di ba? Ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip. Yung comfort. Ang mag-iingat ng inyong puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Diba? Sabi ng Biblia. Ginagamit ng Diyos ang Biblia at ang pananalangin para magbigay ng kaaliwan. Alam niyo po, si Job, paano siya huminto nung siya ay nakaranas ng maraming pasakit? Bakit ni-question niya ng Panginoon? Sino ang Panginoon? Gusto ko siyang makausap. Diba? Parang gusto niya nakausapin ng Panginoon. Diba? Ano ang nangyari doon? Sabi sa Biblia, nagsalita ang Diyos out of the whirlwind. At nung nadinig ng Panginoon, nadinig at nakita ni Job ang Panginoon, ang sabi niya sa Job 42 verse 5 and 6, narinig kita sa pakinig ng tainga. Hindi ko ata nasulat. Narinig kita sa pakinig ng tenga, ngunit ngayon nakita ka ng aking mata, kaya't ako'y namumuhi sa sarili ko at nagsisisi ako sa alabok at mga abok. So, anong nangyari kay Job? Paano naitama yung kanyang maling puso? Sabi niya, narinig niya ang Panginoon. At nakita niya ang Panginoon. Alam niyo po, sa panahon ng kapighatian, diba, maaaring gumalaw ang ating pananampalataya. Ang pinakakinakailangan natin sa panahon na yun ay bigay natin yung dalawang tenga natin sa Panginoon. Ano po ba ang gusto mo, Panginoon? So ilang bagay po na makikita po natin dyan. Implication nito at application nito, di ba? Una, huwag tayong magulat kung dumating ang panahon na malagay tayo sa kapighatian. Diba? Hindi natin sinasabi na, ay, ganun ba? Ay, okay. Hindi ganun. Ibig sabihin, huwag ka yung parang hindi ka na makapaniwala. Sa dinabi namin ng tao ako, hindi. Kasi darating ang panahon na yan. Darating ang panahon na yan. Pangalawa, sa panahon ng kapighatian, alalahanin natin na ang Diyos ay nahahabag sa atin. Siya ang Diyos ng awa at Diyos ng comfort. Pangatlo, ipanalangin ang kaaliwan ng Diyos sa mga napipighati. Hindi mo alam kung anong sasabihin mo. Alam ng Panginoon. Panalangin mo sila. Panalangin natin ang kaaliwan ng Diyos sa mga napipighati. Kasi ang Diyos alam na alam niya ang pinaka-pinoproblema ng puso ng tao. Alam na alam niya ang galaw ng puso ng tao. Kayang-kaya niyang i-comfort ang sino mang napipighati. Anong Biblia? Ngayon marami naiisip natin, kung ang Diyos pala ay Diyos ng comfort, sana hindi na lang ganto kabigat yung binigay sa atin. Pwede naman magaan na lang eh. Sana medyo ginaanan niya na lang, hindi yung ganto kabigat ng klaseng problema. O ganto kabigat na nararamdaman ko. Sana ginaanan na lang ng Panginoon. Alam niyo po, huwag tayong magulat kung binibigay yan ng Panginoon sapagkat, pangalawang bagay na makikita po natin, may dahilan ng Diyos sa iyong kapighatian. May dahilan ng Diyos sa iyong kapighatian. Marahil nagtatanong tayo, ano kaya ang purpose ng Panginoon? Bakit binigay sa akin ng Panginoon ang ganito kalabigat na pasanin? Alam niyo po, maraming dahilan, hindi natin talaga alam, di ba?
Kung paano si Job, hindi natin alam, hindi natin pwede sabihin na may masamang ginawa, may mabuting ginawa. Hindi ganun. Hindi talaga natin alam. Gayunpaman, pag binasa niyo po ang 2 Corinthians chapter 2, may sasabihin siya na maaaring dahilan kung bakit pinaranas sa iyo ng Panginoon, pinaparanas sa tayo ng Panginoon ng kapighatian. Sabi po diyan, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Kristo, ang Ama ng mga kaawaan at Diyos ng lahat ng kaliwan na umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian upang maaliw natin ang nasa anumang kapighatian. Ibig sabihin, makikita po natin dito na marahil ang purpose ng kapighatian mo ngayon ay para ihanda ka ng Panginoon na mag-comfort din sa ibang makakaranas ng kapighatian. Makasama ka ng Panginoon sa pagko-comfort sa kanila. Letter A na makikita po natin dyan, marahil ito ang dahilan upang maaliw natin ang mga magdudusa sa hinaharap gamit ang kanyang salita. Saan mo nakita yung gamit ang kanyang salita? Pansinin niyo pong sabi yan. Upang maaliw natin ang mga nasa anumang kapighatian sa pamamagitan ng kaaliwan na inialiw sa atin ng Diyos. Ano ba yung kaaliwan na inialiw sa atin ng Diyos? Handaan niyo po yung point C natin. Ano ang ginagamit ng Diyos para ipang-aliw sa mga taong napipigati? Salita ng Diyos at ang pananalangin. So makikita natin dito na kaya ka pinaranas ng Panginoon dyan ay para maaliw mo din yung mga taong magdurusa sa hinaharap sa pamamagitan ng kanyang salita. Alam niyo po ba na naisip niyo po ba na mas mataas ang memory retention ng mga taong nasa pagdurusa sa mga bagay na nakapagpa-comfort sa kanila? Wari lang, no? Ikaw ay, sabihin natin, hindi ko alam kung pigatian to, gutom na gutom ka na. Gutom ka na at wala kang pagkain. Biglang yung kaibigan mo, binigyan ka ng masarap na pagkain. Wala ka ng pambili, wala ka na talaga, wala na eh. Diba? Pero yung kaibigan mo, bigla kang binigyan ng masarap na pagkain. Palagay ko, hanggang pagtanda mo, hindi mo makakalimutan yung kaibigan mo na yon. Tama ba? Diba? Bigyan ka na ng makain. Alam niyo po, yung mga taong nagka-cancer, diba? Sabihin na siya na yung nagka-cancer. Naalala nila yung mga verse na nagbigay sa kanila ng comfort sa panahon na hinaharap nila yung cancer. Mataas yung memory retention ng mga taong yun sa mga bagay na nakapagpa-comfort sa kanila. Kaya nga nagkakaroon tayo ng second life verse eh. Diba? Second life verse. Meron ka na life verse nung naligtas ka, bigla ka nagkaroon ulit ng life verse nung nasa bingit ka ng mabigat na problema. Tapos biglang naging, ito, comfort sa akin ng salita ng Diyos. Pinapakita nito sa atin na kaya ka marahil pinaranas ng Panginoon sa problema. Para maalala mo yung kanyang salita at pag mayroong ding nakaranas ng kapareho mong problema, meron kang masasabi sa kanila, alam mo, ganito ang ginawa sa akin ng Panginoon. Nung naranasan ko yan, ganito ang pinaalala sa akin ng Panginoon. Upang maaliw natin ang nasa anumang kapighatian sa pamamagitan ng kaaliwan na inialiw sa atin ng Panginoon. Ang Diyos, ano niya? Letter B, pangalawang bagay, marahil upang maaliw natin ang mga nagdudusa gamit ang ating buhay. Anong ibig mo sabihin gamit ang ating buhay? Diba? Sa pamamagitan ng pagbuhay mo sa salita ng Diyos, yung pinamuhay mo, nung ikaw ay nagdurusa, pinamuhay mo yung salita ng Diyos at nung nakita yun ng mga tao, nung sila ay makaranas ng ganun din problema, naalala nila yun. Nakuha niyo ba yung ibig ko sabihin doon? Halimbawa nito, pansinin niyo, 2 Corinthians 1:6. Subalit kung kami man ay pinahihirapan, ito ay para sa inyong kaaliwan at kaligtasan. Anong ibig sabihin ng kaligtasan? Ibig ba sabihin, dahil naghihirap sila Pablo, maliligtas itong mga to? Hindi. Maaaring ang ibig sabihin niyan ay sila ay naging example
Kaya yung mga taong to, imbis na ma-discourage sila magpatuloy, na-encourage sila, naaliw sila, kaaliwan. At anong nangyari? Nagkaroon sila ng in a sense kaligtasan na hindi sila nagkasala. Hindi sila gumawa ng maling desisyon. Alam niyo po, tayong mga nakakaranas ng kapigatian, tinitingnan din tayo ng ibang tao. May ibang tao rin na nakatingin sa atin. At kung paano tayo mag-react sa nangyari sa atin, maaaring makapag-encourage o discourage tayo ng kapwa mananampalataya. Pero maaaring kaya nilagay tayo ng Panginoon sa ganung sitwasyon ay para magkaroon tayo ng positive na galaw at maging, sabi nga maaliw natin yung mga magdudusa gamit ang ating buhay. Ano ang Biblia? So ilan po sa makikita po natin dito. Una, ang panahon ng suffering ay panahon ng training kung saan hinahanda tayo ng Diyos na maging blessing sa iba. Nahanda ka ng Panginoon. Pangalawa, mapighati tayo o mag-suffer tayo bilang mga Kristiyano sa panahon ng pagsubok. Anong gusto mo? Mapighati ka bilang parang unbeliever? Hindi, di ba? Kundi ang pagnanasa natin, di ba? Mapighati tayo bilang isang Kristiyano sa panahon ng pagsubok. At pangatlong bagay, huwag tayong ma-discourage sapagkat may purpose ang Diyos sa panahon ng ating kapagatian. Huwag tayong ma-discourage. Ikaw ba ay nadi-discourage na parang ayaw mo nang magpatuloy? Dahil sa nararanasan mong problema? Marahil, hindi lang isa, kundi marami. At ang masakit dito, baka hindi lang marami, kundi sunod-sunod pa. Diba, ganun na ganun si Job. Marami na sunod-sunod. At hindi lang isang araw eh. Kung minasa mo ang Book of Job, alam mo na hindi lang isang araw yon. Nagkaroon pa na siya ng discussion sa mga kaibigan niya. Pero pinapaalala sa atin dito ng Biblia na sa panahon na tayo ay napipighati, merong comfort. Pag tayong ma-discourage, sapagkat may purpose ang Diyos sa panahon ng ating kapigatian. Hindi lang siya nagbibigay ng comfort, kundi nagbibigay din siya ng purpose. At sana tayo ay ma-encourage na bagaman yes, totoo na may suffering sa mundo, bagaman totoo na may mga malalaking problema na nangyayari sa atin, huwag tayong ma-discourage. Kundi ano daw ang dapat natin gawin? Kundi sa panahon na iyon, alalahanin natin na tayo ay i-comfort ng Panginoon. Naalala niyo po ang paalala ng Hebrews? Sabi sa Hebrews, exhort one another daily as long as it is called today, lest any of you be hardened by the deceitfulness of sin. Ay mo yun. Ay, idea ng exhort doon, yun din. Comfort one another daily. Bakit? Kasi baka tumigas ang iyong puso. Lest your heart be hardened by the deceitfulness of sin, sabi ng Biblia. Ibig sabihin ng pinapahiwatig sa atin dito na kung mali ang ating puso sa pagharap ng mga problema, kabigatan sa buhay, ang sinasabi ng Biblia sa atin, diba? I-exhort natin, encourage natin ang sarili natin sa Panginoon. Dahil sa oras na hindi natin ginagawa yon, maaaring tumigas ang ating puso. Sa kadayaan ng kasalanan. Exhort one another daily.
May mga babayarin ba tayo na pinoproblema? Na? O may sakit na dinadala? Ay, may sakit ka ba na dinadala? O kaya ay merong persecution na nangyayari sa iyong buhay na parang, bakit ganito? O kaya naman ay namatayan ka ng mahal sa buhay. Ano yung paalala ng Panginoon? Huwag tayong ma-discourage. May purpose ang Panginoon. Kaya po ang conclusion na makikita po natin dito, ang panahon ng pagsubok ay panahon na hinahanda tayo ng Diyos. Kaya huwag tayong ma-discourage. Kundi magpatuloy tayo na dumepende sa pag-aaruga ng Diyos ng awa at kaaliwan. Huwag tayong ma-discourage. Kundi magpatuloy tayo na dumepende sa pag-aaruga ng Diyos ng awa at kaaliwan. May purpose ang Panginoon. Hinahanda ka niya. At kinukomfort ka niya. Meron ka bang pasanin na dala-dala sa buhay? Rahil, tapos na yung pangyayari pero hanggang ngayon nandun pa rin yung kabigatan. Maaaring tumagal pa yan. Alam mo, paalala ng Panginoon, magbasa tayo ng Biblia. Mag-pray tayo. At kung ikaw may alam kang kaibigan mo na nakaranas ng kabigatan sa puso o mga kapighatian, pag-pray natin. Ngayon natin pag-pray. Pag-pray natin na aliwin sila ng Panginoon, aliwin sila ng salita ng Panginoon. At marahil ikaw mismo na nakakaranas ng kapighatian, parang hindi na tama ang iyong puso. Ang sabi ng Panginoon, today. Ngayon ang panahon. Encourage mo ang sarili mo sa Panginoon. Sapagkat kung hindi mo gagawin yun, maaaring tangayin ka palayo. Maaaring tumigas ang ating puso. Diba? By the deceitfulness of sin. Sa kadayaan ng kasalanan. Alam po, hindi lang ikaw ang nakakaranas ng kapigatian. Maraming Kristiyano nakakaranas ng kapigatian. Pero, sana ay ma-encourage tayo ng simpleng katotohanan na ang Diyos ay nagbibigay ng kaaliwan. Na ang Diyos ay nagbibigay ng dahilan kung bakit ka marahil pinaranas sa ganyang kapigatian. Pag-pray natin ang ating mga kasama. Marami ngayon sa panahon natin ang discourage. Ano ang mag-i-encourage sa kanila? Marahil yung mga salita mo, pero ang pinaka mag-encourage sa kanila, ang salita ng Diyos. Marami ang nagka-COVID. No? Isipin mo, paano kaya yung mga unbeliever na i-encourage sa buhay? No? Hindi ko maisipin, di ba? Walang nagbibigay sa kanila ng aliw. Diba? Yung mga walang relasyon sa Panginoon. Marahil talagang mapagbiyaya lang ang Diyos. Pinapasikat niya ang araw sa mga mabuti, pinapagsikat niya ang araw sa masama. Biyaya ang Panginoon. Pero kung ikaw ay Kristiyano ka, isipin mo, di ba? Inaaliw ka ng Panginoon. Ang Biblia. Patuloy tayo manalangin, patuloy tayo mag-aaral ng Biblia. Lest ang mangyari sa atin, tumigas din ang ating puso sa mga nararanasan nating kapighatian sa buhay. Darating ang panahon ng kapighatian. Pero sa panahon na yon, lagi nating alalahanin yung pag-aaruga ng Diyos. Yung kaaliwan, awa ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos, salamat po sa maikli pong paalala ng inyong salita. Salamat po, Panginoon, dahil tunay nga na hindi nyo po kami pinapabayaan sa oras na kami ay lumalakad sa libis ng kamatayan. Hindi nyo po kami pinapabayaan kung kami ay may kabigatan sa puso na parang ayaw na namin magpatuloy.
Kundi malinaw po sinabi ng inyong salita na nagbibigay kayo ng kaaliwan. At nakabase yun sa inyong nature na kayo po ay Diyos ng awa at Diyos ng kaaliwan. Kaya tulungan niyo po kami, Panginoon, na ma-encourage sa inyong salita at tulungan niyo po kami na ipanalangin yung mga kasama namin na dumadanas din ng kapigatian. At sana po, Panginoon, ay magkaroon kami ng tamang response sa mga problema na nararanasan namin sa buhay upang kami rin, Panginoon, ay magamit mo para sa mga tao din na makakaranas ng kapigatiang nararanasan namin. Salamat po, Panginoon, sa encouragement ng inyong salita. At nawa kayo po, O Diyos, ang aming may taas sa aming pong pananalangin ngayong gabing ito. Dinadalahin po namin sa inyo ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat.